Risa's point of view. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang nakahawak sa kamay ng kalaban ko sa beauty pageant na ito. Hindi dahil sa alam ko na hindi ako mananalo, kaya't nakakaramdam ako ng ganito ngayon. Ito'y dahil nakatanaw sa akin ng aking boyfriend na si Carl, isang photographer. Gusto niya kasi na manalo ako sa mga sinasalihan ko na beauty contest para hindi siya mapahiya sa mga kakilala niya. Kailanman ay hindi pa ako nanalo sa beauty contest. Palagi lang nasa runner-up. Kaya naman ang hindi matawag ang pangalan ko bilang panalo. Napatingin agad ako kay Carl sa malayo na napapailing-iling na lamang at tumalikod. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil doon. Ramdam ko ang kanyang emosyon. Ramdam ko ang pagka-disappoint niya sa akin. Congratulations! Miss Risa Montero! You're the first runner-up! Tinanggap ko ang sash at bouquet na para sa akin habang lumuluha. Ang akala nila'y umiiyak ako dahil hindi ako nanalo. Pero hindi nila alam, umiiyak ako dahil sa boyfriend kong nag-walk out sa beauty contest ko. Carl! Sandali! Ani ko nang maabutan ko siya. Tapos na ang contest at may makeup pa rin ako sa aking mukha. Nasa parking lot na kami ngayon at papasok na sana siya sa kotse niya nang mapigilan ko siya. I'm tired, Risa. Palagi mo na lang akong pinapahiya eh. Ang dami na ng beauty pageant na sinasalihan mo. Kahit isa hindi ka nananalo. Kakahiya ka. Bakit daw ako nagjowa ng talunan? Ginawa ko naman yung best ko, Carly, para maabot ko ang gusto mo. Pero ano bang magagawa ko kung iyon ang desisyon ng mga judges? At bakit ba palaging importante sa yung opinion ng iba? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Sinapo niya ang kanyang noo. Carl, minsan hindi mo sinabi sa akin na proud ka sa akin. Sa 2 taon nating relasyon, wala kang sinasabi. Puro disappointments. Parang napapaisip ako kung mahal mo ba talaga ako. Napatingin siya sa akin. You know what, Risa? Tama na, okay? I think dapat na nating tapusin ang relasyong to. I don't wanna see your face again. Bumagsak ang luha ko nang sinabi niya yun mismo sa harapan ko at pumasok na sa kotse niya. Hindi ko na sinubukang maghabol pa dahil pagod na rin ako. Nakakapagod ring umintindi sa isang tao na hindi kayang makita ang halaga mo. Imbis na umuwi sa bahay, mas pinili kong magtungo sa bar at uminom para makalimutan ang lahat. Talo na nga ako sa contest, naiwanan pa ng nobyo. Ewan ko ba kung bakit ang malas ko palagi. Parang bihira na nga lang ako makatanggap ng kaswertehan sa buhay eh. At hindi ko alam kung kailan ang susunod. Miss? Tumigil ako sa pag-inom nang may lumapit sa akin na lalaki. Hindi pa ako masyadong lasing kaya't nakilala ko agad. Sir Von! Napaayos ako ng upo. Oh, it looks like dinibdib mo yung talo mo ngayon ah. You're here. Nakita kita sa stage kanina na umiiyak. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Oo, pero hindi naman ako umiiyak dahil natalo ko, sir. I have other reasons. Umupo na si Sir Von sa tabi ko. Si Sir Von ay isa sa mga tao na maraming koneksyon. Isa siya sa mga nagpapaganap ng pageant kaya't kilala na rin niya ako. Ngayon ko lang napansin na may dala palang envelope si Sir Von. Nagtaka tuloy ako. Ano yan, sir? Ngumiti siya. Oh, nandito nga pala ako dahil may nakakuha sa iyo ng atensyon, Miss Risa. Ha? I have a VIP guest. He's a big time and a bachelor. Siya ang pinakabata sa lahat ng kilala kong bigatin sa business world. And he likes you. And wants to meet you. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. You're joining Miss Beauty next week, right? This is your chance to win, Miss Risa. Isa siya sa magiging judge sa beauty pageant na yon. And of course, this pageant will have a big prize. Kaya, sino ba naman ang gustong hindi manalo, hindi ba? Sir, you're telling me to meet that guy para manalo ako? Yes, and to sleep with him. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. What? Isipin mo na lang na mananalo ka, Miss Risa. Hindi ka makakatikim ng pagkapanalo kung hindi mo kayang makipagsugal sa kadiliman. It's just a one night with this billionaire and you'll be lucky after that. Bumaba ako sa stool at umiling sa kanya. Pasensya na, sir. Hindi ko isusugal sa impyernong sarili ko para lang sa corona na yan. Please offer it to someone else na lang po.
Tatalikod na sana ako ngunit nagsalita siya. Miss Risa, hindi makakatulong sa iyo ang pagiging ganyan. You're very lucky that this VIP chooses you. Pasensya na po sir. Tatanggapin ko po ang pagkatalo palagi. Hindi lang luto ang corona. Mas hindi ko tanggap ang pagkapanalo ko kung ganun lang din naman ang mangyayari. Bumuntong hininga si Sir Von. Alright, I understand but if you change your mind, call this person. This is his business number. Contact him directly, Miss Risa. Binigay niya sa akin ang calling card bago siya umalis at iniwan akong mag-isa. Tinago ko na lamang ang calling card at napagdesisyonan na hindi na lamang maglasing at umuwi na. Kahit naman maglasing pa kasi ako at magpakalunod sa alak, hindi pa rin naman magbabago ang lahat. Kinakalma ko pang sarili ko. Ayaw ko kasing maamoy ako ng pamilya ko lalo na ng kapatid ko na bata. Sa gitna ng pagsakay ko sa taxi, tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko ito, si Mama. Agad ko itong sinagot. Hello Ma. Risa! Kumunot ang noo ko sa pagtataka nang marinig ko ang iyak ni Mama sa kabilang linya. Ma, ayos ka lang? Ba't ka umiiyak? Anak, wala na tayong bahay eh. Nasunog anak. Nasunog ng pinaghirapan mo na bahay. Gumuho ang mundo ko sa narinig at nakaramdam ng matinding pag-alala at takot. Ma, kayo, kamusta ba kayo? Anak, ang kapatid mo na si Justine. Critical ang kondisyon eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Sumikip ng husto ang dibdib ko at sinabihan ng driver na bilisan ng pagtakbo para makauwi ako. Pagdating ko ron, halos wala na akong nakita kung hindi pula dahil sa apoy na patuloy pa rin sa pagkain sa mga natirang bahay. Anak! Napasinghap ako't napalingon. Nakita ko si Mama. Agad ko siyang sinalubong at niyakap. Ma! Anak, nasunog na yung bahay natin. Yung pinaghirapan mo. Hindi na po mahalaga yun, Ma. Si Justine, dinala na sa ospital. Susunod ako dun, anak. Iyak nang iyak si Mama dahil sa nangyaring sunog. Hindi naman kasi malayo ang agwat ng mga bahay dito. Kaya talagang madadamay ang bahay namin na bago ko palang nirenovate. Matapos ma-full ang bayad sa naturang bahay na binili ko. Wala pa naman akong malaking ipon at isa pa. Back to zero kami dahil sa nangyari. Critical din ang kondisyon ni Justine dahil nasali siya sa sunog. Mabutit nagawa pa siyang nailigtas ng mga bumbero. Natutulog kasi siya nang mangyari ang sunog. Saan na tayo titira, anak? Hindi naman tayo pwedeng bumalik sa probinsya dahil pinalayas na ako ron ng kapatid ko. At si Justine. Ni Mama na ngayon ay hindi na alam ang gagawin. Malaki-laki rin ang babayaran namin para mapagaling si Justine. Wala rin kaming matutuluyan kahit sa ospital ang tambay namin para mabantayan ang lumalaban kong kapatid. Huwag kang mag-alala, Ma. Gagawa ko ng paraan. Alam ko na hindi sapat ang pagkukontest ko pero susubukan ko pa rin maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Ako rin, anak. Hindi na, Ma. Kailangan ka ni Justine dito eh. Pero, Ma, ako na bahala. Walang magawa si Mama kung hindi ang sundin ako. Nagtungo ako sa mga kakilala kong bakla para sana magtanong kung may mga pa-beauty pageant pa ba sila. Hindi ka naman mananalo, Rize. Ani sa akin ni Paulo. Hindi ko kailangang manalo. Kahit consolation prize lang ayos na sa akin, Paulo. Kailangan ko talaga ng pera ngayon eh. Alam mo naman ang balita, di ba? Isang bahay namin sa nasunog at yung kapatid ko, critical pang kondisyon. Tinaasan niya ako ng kilay. May pinagdadaanan ka naman pala eh. Dapat target mong manalo. Ewan ko sa'yo, Risa. May potential ka naman, hindi mo na ginagamit. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Kumirot ang puso ko sa huling sinabi niya bago niya ako inilingan at nilagpasan. Bumagsak ang balikat ko sa sobrang sama ng loob. Anong gagawin ko ngayon? Kailangan ko na talaga ng pera. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Kahit ngayong nandito na ako sa waiting shed, naghihintay ng masasakyan eh hindi pa rin tumitigil sa pagtulo ito. Anong gagawin ko? Wala namang trabaho na may pera agad. Itong pagsali ko sa pageant, racket ko ito eh. Pero sa totoo lang, kung walang rampa, wala naman akong silbi. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo dahil nakapos na sa pera.
Sa gitna ng pagtulo ng luha ko, isang kamay ang biglang naglahad ng panyo. Umawang ang labi ko't nag-angat ng tingin sa tao. Nakita kong isang hindi pamilyar na lalaki. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Nakasuot siya ng business suit at may mamahalin pa siyang relo, kaya't nasisiguro ko na hindi ito normal na tao lamang. "Wipe your tears." Tinanggap ko ang panyo. Salamat." Yun lang nasabi ko bago ko pinunasan ng sarili kong luha. Umalis na ang lalaki matapos siyang ibinigay ang panyo niya. Ni hindi ko man lang naitanong ang pangalan dahil ang panyo na inilahad niya sa akin ay halatang mamahalin. Pagbalik ko sa ospital, titig na titig ako sa calling card na bigay sa akin ni Sir Von. Wala na talaga akong maisip na paraan. Wala na akong oras para isipin ang sariling kapakanan. Kaya kung gagawin ko ito, napakarumi man ang laro na ito, wala akong magagawa. Kailangan kong kumapit. Huminga ako ng malalim at saka ko tinipa ang numero para tawagan ang may-ari ng calling card na ito. Ilang segundo lang yata ang pag-ring dahil nasagot agad ang tawag ko. Hello? Ito po ba si Mr. Brunner? Yes, that's me. This is Risa Montero. I got your phone number from Sir Von. Is your offer still available? Matagal bago nakasagot ang nasa kabilang linya. I've been waiting for you. Nanindig ang balahibo ko dahil sa kanyang sinabi. Ilang beses akong napalunok. Masisiguro mo po ba na mapapapanalo mo ako sa next pageant? Pasensya na, sir, ha? Kailangan ko na kasi ng pera. Let's talk about that personally. Where are you right now? Ipapakuha kita sa mga tauhan ko. Bigla akong nagduda. I want assurance right now, sir. I don't want to waste my time kung hindi sigurado. I've been waiting for this to happen. Good thing you and your boyfriend broke up. Namilog ang mata ko. Grabe, parang balitang-balita talagang nangyaring hiwalayan namin ni Carla. Ngunit hindi ko man lang yun naisip dahil nga mas nangingibabaw sa akin ang nangyari sa pamilya ko. Niwala akong oras sa umiyak ng todo dahil sa nangyari. I'll make sure you'll win the competition. And if you want, I'll give you extra money just to be with me for a night. Napasinghap ako. Ha? Totoo ba ito? Yes. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Sige, papayag na ako. Matapos ang tawagan na yon, lumabas si Mama sa kwarto ng aking kapatid. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Tumayo ako mula sa upuan. Ma, may gagawin lang ako ngayon ha. Ha? Gabi na. Anong oras na? Ma, may pupuntahan lang akong importante para sa pageant po ito. Bukas ako uwi. Sayang naman para may pambayad na rin sa ospital at para makaupa naman tayo kahit maliit na kwarto lang. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan, anak? Gabi na kasi. Hindi, May. Kita ko rin ang pag-aalala sa mata ni Mama pero tumango siya. O sige, mag-iingat ka ha. O sige po, Ma. Yumakap ako sa kanya para mabigyan ako ng lakas sa desisyon ko ngayon. Isang gabi lang naman. Kung ano man ang iisipin ng iba sa pagkapanalo ko, magbibingi-bingihan na lamang ako para sa pamilya ko. Sinundo ako ng isang magarang kotse. Napag-alaman ko na tauhan nga ng katawagan ko kanina ang kumuha sa akin at papatungo kami sa isang malaking bahay. Bigla akong nagtaka kung bakit sa bahay pwede namang sa hotel na lamang dahil isang gabi lang naman. At curious din ako sa pagmumukha ng makakasama ko ngayong gabi. Sigurado ako na katulad to ng mga matandang humihiga sa salapi na kayang makuhang lahat para lang sa pera. Ilang beses akong napalunok nang umapak ako sa carpeted floor. Nakasunod lamang ako sa lalaking nagsundo sa akin hanggang sa pumasok kami sa elevator at nakarating sa 3rd floor. Halos mawalan ako ng hininga dahil pinipigilan ko. Kakahiwalay lang kasi namin ni Carl tapos agad akong gagawa ng ganito. Pagdating namin sa isang itim na pinto, napatingin ako sa lalaki. Dito? Hindi niya ako sinagot. Ang ginawa niya, kinatok niya ang pinto ng 3 beses bago niya binuksan. Pumasok ka na. Hindi ka po sasama? Hindi. Huminga ako ng malalim at saka pumasok na sa loob ng madilim na kwarto. Napatalon pa ako ng agad sinarat na palunok.
Wala akong ibang makita dahil masyadong madilim. Yung umiilaw lang ay isang maliit na lamp at wala ng iba. Tao po? Umilaw agad ang buong kwarto at nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa isang magandang upuan na nakadekwatro. Diretso ang tingin niya sa akin kaya't natigilan ako. Pamilyar kasi siya sa akin. Ikaw? I would like you to sit first, Miss Riza. Nilahad niya ang upuan niya sa tapat niya. May wine pa sa center table. Sige. Umupo ako sa tapat niya at tiningnan siya. Ang lalaking nasa harapan ko ay walang iba kung hindi ang lalaking nagbigay sa akin ng panyo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Miss Riza, since you're now here, ibig sabihin pumapayag ka na sa gusto ko. Kumuyom ang kamao ko sa ibabaw ng hita ko. Oo, kapalit ng pagkapanalo ko sa susunod na pageant. Tumayo siya kaya't kinabahan ako. I don't want a one-night stand though. Ha? Paglapit niya sa akin, hinawakan niya ang baba ko at pinaharap niya ako sa kanya. I want more nights with you, Miss Riza. Ganito po bang ginagawa niyo sa mga babae kaya sila nananalo? Tinitikman kapalit ng korona? Nagulat siya sa tanong ko at nabitawan ang kamay ko. Kaya ba kahit na anong gawin ko hindi talaga ako nananalo dahil kailangang isugal ang katawan kapalit ng korona na yan? I only offer this to you. I don't share bed with just anyone. Nangangailangan ako ng pera, sir. Kaya siguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Kailangan kong pera na mapapanalunan ko sa contest. How much do you want? I'll give you more money. Just be with me tonight. Hinawakan niyang muli ang aking baba at nang unti-unti niyang inilapit ang kanyang sarili sa akin, pumikit ako hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang nagpapalitan kami ng halik ng estrangherong ito. Idagdag pa ang kanyang pagbuhat sa akin na parang bagong kasal hanggang sa mailapag niya ako sa malambot na kama. Napaungol ako nang maramdaman kong paggapang ng kanyang kamay sa aking balat. Ngayong nakadagan na siya sa akin, ramdam ko ang tensyon at unti-unting pag-init ng aking katawan. Nakagat ko ang labi niya at napamulat ng hawakan niyang gitnang parte ko. Nagkatinginan kami matapos niyang ginawa yun at habang tinitingnan ako, ipinasok niya ang kanyang daliri kaya't muli akong napaungol. Isang mainit na gabi ang aming pinagsaluhan ng estranghero na ito. Hindi ko akalain na bukod kay Carlay, may pinahawak ako sa aking katawan at dahil doon, tuluyan ang nagbago ang tingin ko sa sarili ko. Halos umaga na nang matapos kami. Ilang beses naming ginawa't aaminin ko. Nagustuhan ko ito dahil ang lalaking kasama ko ngayon ay magaling sa kama. Hindi ka ba kakain? Tanong niya habang tinitingnan lamang akong nagbibihis. Hindi na, sana tuparin mong pangako ko. Anikot nang matapos ng magbihis ay tumayo na ako. Topless pa rin siya at nakatingin pa rin sa akin. Ako naman, hindi makatingin ng maayos sa kanya. Aaminin ko na gwapo ang lalaking to kaya't kahit ganyang titig lang, naiilang ako. Ayokong mamula sa harapan niya. Ibinigay niya sa akin ng isang card. Here. Ano ito? Use this. May babayaran ka, di ba? Use this card. Hindi na. Sa contest na lang. You need the money right now, right? Now use this and withdraw. Tinanggap ko naman ang black card. By the way, I'm Ralph. Tumango lamang ako sa tumalikod na sa kanya. May pahabol pa siya na sinabi ngunit hindi ko na pinakinggan dahil mas nangingibabaw ang pagod sa aking katawan. Hindi pa rin naman ako pinabayaan ni Sir Ralph dahil hinatid naman niya ako hanggang sa ospital. Nga lang, paika-ika akong naglalakad kaya't napatingin na rin ang iba sa akin. Ayos ka lang ba, miss? Tanong sa akin ng security guard. Ayos lang po, natalisod lang. Palusot ko't kinagat ang ibabang labi. Dumiretso na ako sa kwarto ng kapatid ko at nakita ko roon si Mama. Anak! Ngumiti ako sa kanya. Ma, may pambayad na tayo sa ospital at mas magagamot pa si Justine. Napatingin ako kay Justine na mahimbing ang tulog. Oo, nagising na rin siya sa wakas ngunit yung balat na nakain ng apoy, magiging ganun na raw yun forever. At saka hanap po tayo ng paupahan muna. Ay anak, saan ka ba galing? Saan ka kumuha ng pera? Grabe namang tanong yan ma, nanghiram muna ako sa kakilala ko.
Nakahinga siya ng maluwag at hinawakan ng kamay ko. Pasensya na kung mapatanong ako ha. Ayoko lang na baka may gawin kang labag sa loob mo para lang makuhang pera. Huwag kang gagaya sa kanila anak ha. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sumikip ang dibdib ko sa kanyang sinabi. Oo naman ma, huwag kang mag-alala. Ipapanalo kong susunod na beauty contest, okay? Oh sige anak. Bumigat ang puso ko matapos naming mag-usap ni mama. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil tiwalang-tiwala siya sa akin. Ni wala siyang ideya na pinasok na ng anak niya ang ganon para lang magkapera. Hinanda ko na lamang ang sarili ko sa beauty pageant. Nandito na ako ngayon sa dressing room habang inaayusan ng sarili. Marunong kasi ako mag-makeup at nagpapatulong lamang kapag buhok o di kaya'y susuotin. Sasali ka pa rin kahit matatalo ka na naman ngayon, Risa? Napalingon ako sa nagsalita. Umawang labi ko nang makita ko si Carl. Ano naman ngayon, Carl, kung matatalo pa rin ako ngayon? Hindi ka na rin naman mapapahiya dahil hindi na tayo magkasintahan. Umigting ang panga niya pero hindi siya nagsalita. Tingnan mo na lang ang pageant mamaya, Carl, at saksihan mo ang pagkatalo ko sa gabing to. Anikot naglagay na ng hikaw sa aking tenga. Naging bato na ang puso ko dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa akin. Kahit masakit ang ginawa ni Carl, parang nawala na ako ng pake dahil mas may mabigat pa sa problema ko sa kanya. Kailangan kong manalo ngayon para maipamukha rin kay Carl na kaya ko ring manalo. Na kahit galing sa luto, kahit may ginawa ako para makuha yon, wala na akong pakialam. Basta lang maisampal ko sa kanya na hindi ako palaging talunan. Nagsimula na ang pageant. At natanaw ko agad si Sir Ralph bilang isa sa mga judge sa pageant na ito. Hindi ko maiwasan ng mailang pa rin sa kanya dahil kapag ako nang rarampa, titig na titig siya sa akin. Pero kapag iba naman, hindi siya tumitingin. Hindi ko pa rin maiwasan ng kabahan dahil baka hindi siya tutupad sa usapan. Hindi lang naman kasi siyang judge. 5 sila at hindi ko alam kung paano niya yun gagawin. Let's now choose the top 10. Who's your bet? Nakangiti lang ako habang naghihintay na matawag ang pangalan ko. Ilang numero na ang tawag at konting spot na lang, ngunit hindi pa rin ako natatawag. Kaya't nang isa na lang ang kulang, doon na nawala ang composure ko. Talunan na naman ba? Ganun ba ako kadaling mauto? And the last one to take the spot is... Napapikit ako sa kaba. Candidate number 3, Miss Risa Montero. Nanlaki ang aking mata't gulat na naglakad patungo sa iba pang nakahilerang candidates. Kaya naman nang mag-break na para sa susunod na susuotin, may lumapit sa akin na bakla na hindi naman lumalapit sa akin noon. Isa sila sa mga fanatic ng pageants. Nararamdaman ko talaga, mananalo ka ngayon. Feeling close na wika niya sa akin. Natawa naman ako. Paano mo naman nasabi yun? Muntik na nga hindi makasali sa top 10. Titig na titig sa iyo yung poging judge. Bigatin yun, day. Ganun ba? Sana manalo nga ako. Nasabi ko na lamang dahil kung hindi, sisingilin ko ng malaki si Sir Ralph. Nagpatuloy pa rin ang pageant. Nanalo ko bilang best swimsuit. At photogenic na palagi ko namang nakukuha every pageant. Natawag din ako sa top 5. Kaya dito na ako nakaramdam ng totoong kaba. Na mananalo ba ako ngayon o hindi? Tinanong kami isa-isa at nasagot ko naman siya ng maayos. Kaya nang mag-announce na ng placement, doon na ako halos hindi makahinga. And the Miss Beauty 2025 is... Nakahawak muli ako ngayon sa kamay ng kalaban. Ramdam kong pangangatog ng tuhod dahil sa kaba. Candidate number 3, Miss Risa Montero! Namilog ang aking mata nang marinig ko ang aking pangalan. Ngunit hindi ko magawang lumuha dahil alam ko kung bakit ako nanalo. Ngumiti lamang ako sa lahat saka tinanggap ang aking sash. At sa unang pagkakataon ay may korona nang nakapatong sa aking ulo. Congratulations, Miss Risa Montero! Take your first walk as this year's Miss Beauty 2025. Kumaway-kaway ako sa mga taong masaya rin sa pagkapanalo ko. Mukha siyang hindi luto dahil ginawa ko naman ang best ko. Ang ex ko na si Carl sa malayo ay napatalikod na lamang.
Umangat ang sulok ng labi ko at taas noong ngumiti sa lahat. Nang hanapin ko si Sir Ralph sa kanyang pwesto, wala na siya ron. Hindi rin siya nakasali sa picture taking dahil may lakad pa raw ito. Siguro naman ay tapos na kami. Ibabalik ko na sa kanya ang card na ibinigay niya dahil hindi ko na kailangan yon. Congratulations anak! Nanalo ka sa beauty pageant! Ani mama nang dumiretso ako sa ospital pagkatapos. Dala-dala ang mga napanalunan ko. Congrats ate! Ani Justine. Salamat Justine! At saka huwag kang mag-alala. Paglabas ng Justin dito may bago na tayong matitirhan. Yung malayo sa sunog. Hindi man kasing ganda ng bahay natin noon, at least may matutulugan pa rin tayo. Sa damit naman, bibilhan ko kayo kaya huwag kayong mag-alala. Salamat anak, napakaswerte ko talaga na maging anak ka. Iniwan man tayo ng papa mo, sinwerte naman ako sa iyo kaya. Maraming salamat anak, maraming salamat sa lahat. Emosyonal na sabi ni mama. Walang anuman mama, basta para sa inyo gagawin kong lahat. Matapos kong asikasuhin ang pamilya ko para sa kanilang paglipat at pagbili ng bagong damit, kinonta ko muli si Mr. Ralph. Hindi naman siya mahirap kontakin dahil sumasagot siya agad. Parang alam niya na ako ang tumatawag. Hello? Mr. Ralph, salamat at tinupad mong usapan natin. Ibabalik ko na itong card mo. Konti lang nakuha ko't isa sa uli ko rin yun. Come here. Malalim niyang wika. Nanindig ang balahibo ko dahil sa boses niya. Ho? I want you to come here. Susunduin ka ng driver ko. Pero, gusto kong ibigay mo yan sa akin ng personal, Risa. Yun lang ang sinabi niya bago niya binaba ang tawag. Alam ko na may gusto na naman siyang makuha. Papupuntahin niya ako roon dahil gusto niya na may mangyari sa amin. Kaya kung kapalit naman ito ay ang pagsaoli ng card at agad na pagputol ng koneksyon namin, gagawin ko. Ayoko na muli pang gumawa ng kadumihan sa buhay ko. Okay na yung isang beses at hindi na mauulit pa. Inaantay kong kotse na susundo sa akin. As usual, narito ako sa hintayan ko. Akala ko nga'y dumating ng sundo ko nang makita ang isang magarang sasakyan. Kaso, nadismaya ako nang iba ang lumabas. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko agad kay Carl. Mag-usap tayo, Risa. Gusto kong ayusin ang relasyon natin. Natawa ko sa kanyang sinabi. Bakit mo aayusin? Wala na tayo, Carl. Bakit? Dahil ba sa nanalo ko sa beauty pageant? Hindi naman sa ganun. Yun ang tingin ko at masyado kang halata. Break na tayo at wala nang dapat pag-usapan pa. Aalis na sana ako nang hawakan niya ang braso ko. Ano ba? Bakit? May bago ka na ba? Sa tingin mo porket nanalo ka na, ganyan na lang ang asa mo? Tandaan mo, Risa. 2 taon ang naging relasyon natin. Basta-basta mo nalang itatapon. Sinampal ko siya nang matahimik siya at matauhan sa lumalabas sa bibig niya. Nabitawan niya ako dahil doon. At ako pa talagang tumapon, ha? Ikaw ang nakipag-break sa akin. Ikaw ang tumapon sa akin. At oo, may bago na ako. Madali ka lang namang palitan, Carl. Hindi ka kawalan. Matapos kong sabihin yun, nag-walk out ako palayo sa waiting shed. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kay Carl kung hindi inis. Nung araw ng break-up lang namin ko naman siya iniyakan at matapos nun, wala na. May mas mahalaga pang iyakan kesa sa basura niyang ugali at ginagawa lang akong trophy girlfriend. Nabibigyan lang ng halaga kapag may magandang nangyayari sa akin. Nasundo ako ng tauhan ni Sir Ralph at pagdating ko sa kanya, imbis na mag-usap kami, agad kong itinapon ang sarili ko sa kanya at hinalikan siya. Nagulat siya sa ginawa ko ngunit agad din namang bumawi at sinuklian ang aking agresibong halik. Risa, anya nang ako pa mismong nagubad sa damit niya. Ito ang gusto mo, di ba? Kaya mo ako pinapupunta rito. Ibibigay ko ang gusto mo ngayon. Anikot agad sinapo ang kanyang tinatagong dragon, agad nagalit. Agad niyang hinawakan ng kamay ko para pigilan ako. Don't do that, banta niya. Pero ginawa ko pa rin kaya't nagalit siya at pinatalikod ako. Namilog ang mata ko sa ginawa niya. Anong... Go to the bed, utos niya. Kahit takang-taka ko, sinunod ko naman ang sinabi niya. Nagtungo ako sa kama. Kaso pagtungo ko ron, pinatalikod niya ako at napasinghap ng mahina niyang tampalin ng puwet kong may tela pa. Anong gagawin mo? Antayin mo.
Parang nilindol ang sistema ko sa ginawa ni Sir Ralph sa akin. Ito ang unang pagkakataon ko na makipagbakbakan sa ganoong posisyon. Walang pagod si Mr. Ralph sa pagkuha sa akin dahil ilang beses may nangyari sa amin. Kung hindi lang ako nagreklamo ay hindi kami matitigil. Ito na ang card mo. Balik ko sa black card niya. Why? Isusoli ko na. Isa lang naman ang purpose ko kung bakit ako pumayag eh. Yun ay upang manalo sa contest na yun at matulungan ng pamilya ko. Wala akong plano na gawin pa itong matagal. Umigting ang panga niya. Babalik ka na sa ex mo? Hindi. Then be with me. Pumungay ang kanyang mata. Hindi ko maiwasang ma-attract sa kanyang mga mata. Nakakadala kasi sa totoo lang. May epekto yun sa akin. Pasensya na. Nilapag ko sa palad niya ang card. It was the best ever. Salamat at tinupad mo rin ang usapan natin, Mr. Ralph. Formal at maayos ang naging paalam ko kay Mr. Ralph bago ko tuluyang umalis. Hindi ko na kasi kaya pang makipag-connecta sa isang taong hindi ko naman talaga kilala. At isa lang ang pakay. Iyon ay ang dalhin ka lang sa kama. Hindi naman ako ganong klaseng babae. At ayokong humantong sa ganon. Kaya't hanggat maaga pa, iiwas na ako. Ginugulo pa rin ako ni Carl ngayon. Mula kasi nang manalo ako, ay may mga nag-offer na sa akin na isali ako sa mas malaking stage na ang makakalaban ko ay ang iba't ibang lugar. Ito yung matagal ko nang pinapangarap na may marami ng pinto ang magbubukas para sa akin at ayoko itong sayangin pa. Kaso sa gitna ng tagumpay na aking natikman ngayon, may kapalit naman na siyang nagpaguho sa mundo ko. Isang buwan matapos kong talikuran ang nangyari sa amin ni Mr. Ralph, isang balita ang nagpamutla sa akin. Tinitingnan ko ng paulit-ulit ang pregnancy test sa CR. Ilang ulit akong umulit, ngunit pareho pa rin ang labas. Buntis ako? Nangilid ang luha sa aking mga mata, kaya pala hindi ako dinadatnan. Akala ko ba nagsusuot ng protection si Mr. Ralph? Bakit? Bakit ganito nabuntis ako? Nanginginig ng kamay ko at hindi ko alam ang gagawin. Paano na mga pangarap ko? Paano ako rarampa kung buntis ako? Hindi pwede ito. Babalik na naman sa dati ang lahat. Hindi pwede ito. Ralph's point of view. Nakaupo ako ngayon sa isang swivel chair habang tinitingnan ang bagong report na ibinigay sa akin ng aking pinagkakatiwalaan na tauhan na si Tan. Nagpunta siya sa isang pharmacy, sir. Bumili ng pregnancy test. Umawang ang labi ko. Really? Oo, sir. Umangat ang sulok ng labi ko. Ni hindi ko nga namalaya na may kasama pala ako rito kaya't nakita niya ang reaksyon ko. Dude, may pinasundan ka ba na babae ha? And what? Are you happy na bumili ng pregnancy test? Dude, baka magiging tatay ka na niyan. There's no fun in that anymore. Hahabulin ka pa niyan. Napailing ako. Baka magtatago pa kaya't pinasusundan ko. Napakurap-kurap si Reynard. What? Obsessed ka na ngayon sa isang babae? Yeah, at matagal na akong naghihintay. Ngumisi si Reynard. Kaya naman pala ang dali mong tanggihan si Talie. May babae ka na palang kinahuhumalingan. Well, I hope magtagumpay ka, bro. Good luck. Napailing na lamang ako at napatingin muli sa reports. Matagal na akong may gusto sa isang babae. Mula nang ma-invite ako sa mga pageant para daw mamili ako ng mga babaeng magugustuhan ko. Siya ang palaging nakakakuha ng atensyon ko. She's very beautiful. Sa tuwing rumarampa siya, marami siyang nakukuha. Hindi nga lang siya nananalo dahil marumi minsan maglaro ang industriya. May boyfriend siya na magkagusto ko sa kanya. At sa tuwing mag-aaway sila ng boyfriend niya dahil sa pagkatalo niya, para bang gusto kong sapakin ng lalaki dahil pinaiiyak siya. Kaya nang malaman kong nag-break sila dahil sa basurang rason, doon na ako lumabas sa dilim at gumawa ng paraan para makuha siya kahit sa pangit na paraan. Give me more information, Tan. Sundan mo siya. Don't let her do something stupid. Yes, sir. Nang lumabas si Tan sa aking opisina, ay napahalukip-kip na lamang ako at naisip ang maaaring gawin ni Risa kung sakaling buntis nga siya. Umuwi na ako sa bahay matapos kong tapusin ang trabaho ko sa opisina. I was all alone. I was in this big mansion dahil ang pamilya ko ay nasa States na. Ako na lang natira dito sa Pilipinas dahil sa negosyo. Anak, when are you planning to go here?
Wala ka bang plano? You know, Talia wants to see you pero ang busy mo anak. Yon ang wika ni mama sa akin nang tumawag siya. Nasa balkoniya ako ngayon, umiinom ng wine. Kaharap kong magandang tanawin. Ang fountain na pinarenovate ko pa noong nakaraan. I have no plans, mama. Kung pupunta man ako dyan, bibisita lang. Then how about Talia? Hindi ka ba talaga interesado sa kanya anak? You're old enough to marry. Alam mo namang matatanda na kami. Wala pa rin kaming apo ng daddy mo. I have someone I like and it's not Thalia. Then who is she? I cannot tell you, mama. Hindi pa siya sa akin eh. Natawa si mama sa kabilang linya. May tumatanggi ba sa isang Ralph Nathaniel Brunner? Yeah, but I won't give up. I'll get her and I'll give you lots of apo. Kaya wag mo na akong ipilit pa kay Thalia. She's just a friend to me. Alright anak, hindi na. Basta't bisita ka rito ha. Huwag kang magpapakalunod riyan. Your papa and I will pray for you na makuha mo ang babaeng gusto mo. Napangiti ako. Thanks mama. Nasundan agad nita ng balita tungkol kay Risa sa mga sumunod na araw. Base sa kanyang investigasyon, plano raw ipatanggal ang bata dahil sa gabal raw ito sa kanyang pangarap. Napatayo ako sa nalaman at agad na umalis para puntahan siya. Sundan mo, Tan. Don't make her do that. I'm coming. At saka ibinaba ko na ang tawag. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Risa's point of view. Walang nakakaalam na buntis ako. Ayoko ring malaman ni mama na buntis ako dahil baka tanungin niya pa ako kung sinong ama at dapat akong panagutan. Alam niya na wala na kami ni Carl, kaya't ayokong malaman niya na may ginawa akong ikakadisappoint niya. Hindi ko alam kung tama ba itong desisyon ko. Nakakatakot at ilang araw kong iniisip. Ilang araw na lang at magre-rehearse na ako sa aking pagrampa para sa paghahanda sa pagrampa sa mas malaking stage. Ngunit nangyari ito, nabuntis ako. Naghanap ako ng mapagtatanungan para masolusyonan to. Hindi pa ako handang maging ina. Wala sa plano ito lalo na kung hindi naman gawa ng pagmamahal. Kawawa lang ang batang ito pagdating ng panahon. Iha! Iha! Natigilan ako nang lumapit sa akin ng isang matanda. Medyo nagmamadali kasi ako pero naharangan niya ako. Bakit po? Magpapahula ka ba? Po, manghuhula ako, iha. Bigla niyang hinawakan ang palad ko. Pasensya na po pero nagmamadali kasi ako eh. Nahuhulaan ko sa iyong palad na buntis ka. Nanlaki ang mata ko. At balak mo itong ipatanggal. Mas lalo akong namutla. Napakaswerte mo sa bata na nasa iyong sinapupunan, iha. Napakasalbahe mo kung tatanggalan mo siya ng karapatang mabuhay. Natulala ako sa sinabi niya. Wala siyang kasalanan sa mundong ito. Kaya't kung ano man ang plano mo sa kanya ngayon, pag-isipan mong mabuti. Kung ipatatanggal mo siya para sa iba mong rason, sasaya ka ba? Kakayanin ba yan ng konsensya mo? Unti-unting namuo ang luha sa aking mga mata. Mamili ka, iha. Hindi pa huli ang lahat. Tinanggal na niya ang kamay niya sa aking palad at nilagpasan ako. Nilingon kong matanda't hinarangan na naman ng isang lalaking naglalakad lang para hulaan siya. Nanginginig ang aking kamay at kasabay nito ay ang pagbuhos ng luha ko. Sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Napasinghap ako sa kakinuha ang pregnancy test. Nakagat kong ibabang labi ko saka itinago ito sa aking mga kamay bago bumalik sa aking dinadaanan. Patawarin mo po sana ako, Panginoon, sa aking mga iniisip. Kasalanan ko ito kung bakit at hindi ng batang nasa sinapupunan ko. Bumalik na ako sa apartment namin. Ngunit pagbaba ko pa lang sa taxi, nakita kong isang lalaking nakatayo sa may gate. May dala siyang bulaklak at paper bag. Agad akong nainis. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Kailan mo ba ako tatantanan ha? At talagang nalaman mo pang bagong address ko ha? Please, mag-usap naman tayo, Risa. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Napagtanto ko na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sana napagtanto mo yan noong tayo pa. Ngayong ayoko na sa'yo. Tantanan mo na ako.
Bubuksan ko na sana ang gate nang hawakan niyang braso ko na agad kong ikinawakli. Ano ba? At sa pagwakli ko, nakalimutan ko na may hawak pala akong pregnancy test na dapat ko sanang ipakikita kay mama. Kaso natapon sa lupa at nakita ito ni Carl. Natigilan si Carl sa nakita at pinulot ito. Ano to? Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Carl. Pregnancy test to ah. Buntis ka? Binawi ko ang pregnancy test. Paki mo ba? Umalis ka na nga rito. Kaya ba iwas na iwas ka sa akin kasi niloloko mo na pala ako? Buntis ka? Sinong ama niyan ha? Paki mo kung sinong ama at hindi kita niloko. Wala na tayo nang nakipagsiping ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko kaya't nakaramdam ako ng takot. Sinong ama? Ha? Sabihin mo sa akin. Sino? Bitawan mo ako. Tulong! Tulong! Bitawan mo ako. Baliw ka na. Ikaw itong nakipaghiwalay sa akin, aakusuhan mo pa akong manluloko? Risa, sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Hindi na ituloy ni Carl ang kanyang sasabihin nang sinalubong ang kanyang bibig ng isang kamao na galing sa isang bagong dating. Napatakip naman ako sa aking bibig sa gulat. Natumba si Carl dahil sa suntok. At nang lingunin ako ng lalaki, nanlaki ang mata ko nang makita ko na si Ralph ito. Ralph! Anak ng sino ka? Ani Carl at agad na patayo ngunit nang makilala niya ang taong sumuntok sa kanya ay natauhan siya. Sir Ralph? Ano ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin. Tamang iniisip mo. Ako ang ama ng nasa sinapupunan niya ngayon. Nalaglag ang panga ni Carl. Papaanong? Kaya ba nanalo si Risa noong huling pageant niya dahil sa'yo? Huwag mo sabihin. Risa, na ibinigay mo katawan mo sa lalaking to para lang manalo ka? Hindi ako nakapagsalita. Anak ng talunang ka pa rin pala eh. Muling sinuntok ni Ralph si Carl at napaatras ito. Aamba sana itong babawi ngunit nahawakan agad si Carl na mga kasama ni Ralph. Ilayo nyo na yan. Ani Ralph sabay lapit sa akin. Napaatras ako agad. Natigilan siya dahil doon. Paano mo nalaman na buntis ako? Tanong ko agad. I just know. Sambit niya. Ha? Sinasadya mo ba to? Sabi mo nagproteksyon ka nung binigay ko sa iyo ang sarili ko. Kaya hindi ako nagpills. Baka nabutas. Walang paking sabi niya. Kumuyom ang kamao ko at agad siyang sinuntok sa muka. Hindi naman siya umiwas at hinayaan akong gawin yon. Don't worry Risa, pananagutan kita. Ayoko! Well, wala kang magagawa. Ngayong nasa sinapupunan mo ng dugot laman ko, ibig sabihin nun akin ka na. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. Baliw ka na. Baliw nga. Baliw na baliw talaga, Risa. Sinenyasan niya ang kasamahan niya. Kunin niyo at ipasok sa kotse ko. Namilog ang mata ko at mabilis na humawak sa gate para sana pumasok. Ngunit natigilan ako nang tinakpan ng ilong ko ng panyo kaya't nakaamoy ako ng nakakahilong amoy. At doon, nawalan ako ng malay. Nagising ako dahil naramdaman kong medyo paggalaw ng aking paligid. Pagbukas ng aking mga mata, kisame agad ang sumalubong sa akin. Pero ibang kisame na ito, masyadong malapit. Parang nasa isang cabin kami ng isang barko. Wait, barko? Napabalikwas ako ng bangon nang may mapagtanto. Nasa isang kwarto nga ako. At nang tingnan ko ang maliit na kulay bilog na bintana, dagat ang nakita ko. Nanlaki ang mata ko't bumangon. Bakit nasa dagat ako? Saan ang tungo nito? Nagtungo ako sa may pintot nang hawakan ko ito. Hindi ito nakala kaya't lumabas ako. Sumalubong agad sa akin ang sinag ng araw. Maganda ang tanawin ko at nasa gitna nga kami ng dagat. Para itong isang yacht. Ma'am, bumalik po kayo sa kwarto nyo. Wika agad ng isang lalaki nang napansin ako. Umigting ang pangako. Nasaan ang kidnapper niyong boss? Ma'am, mapapagalitan ako. Di mapagalitan ka, wala akong pake. Susunod ka talaga sa boss mong bukod sa kidnapper nang bubuntes. Grabe, asa na yun ha? Naliligo po ma'am. Nagtungo ako sa may railings at nakita ko nga ron si Ralph. Nakatopless lamang habang nakaupo sa surfboard. You're awake? Nasaan ako ha? Bakit ako nandito? Saan mo ako dadalhin? We will go somewhere. I'll take care of you. Wala akong sinabi na panagutan mo ko.
Kaya kong buhayin ng batang to, kaya't pwede ba ibalik mo ako sa amin? Kidnapping na to eh! This is not kidnapping. I am taking responsibility. Nabuntis kita kahit dapat kitang alagaan. Ayoko nga, diba? Kaya pwede ba ibalik mo na ako? Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang ako na parang aliw na aliw sa akin. Hoy! Ibalik mo na ako! That won't happen. Malapit na tayo sa isla. Ayaw mo akong iuwi? Tatalon ako. Nakita kong naalerto siya. Hey, don't do that. Huwag matigas ang ulo mo. I can do that. Sino ka ba para diktahan ako? Porket nabuntis mo ako, may say ka na sa akin? Wala akong pake. Tatalon ako. Dumiretso ako sa kabilang railings kaya si Ralph ay nagtawag agad ng kanyang mga tauhan. Takot na takot ako na makita ang tubig dagat, pero marunong naman akong lumangoy. Kaysa ang maling pa sa lalaking ito, mas gugustuhin ko pang lumangoy hanggang sa mapagod ako. Risa! Sorry anak, langoy na lang ako ah. At matapang na tumalon ako sa dagat. Pagkaahon ko, narinig ko agad ang pagbagsak ng isang katawan sa dagat, kaya't nataranta ako at mabilis na lumangoy. Sana naman kasing bilis ako ng sperm lumangoy. Hindi ko ibig makasama ang lalaking ito. Wala akong pake kung siya pang pinakapoging nilalang sa balat ng lupa. Kaso, may lahi yatang syokoy si Ralph at naabutan niya agad ako. Naramdaman kong pagyakap niya sa bewang ko para lang mahila ako sa kanya. Ano ba? Pinagahampas ko siya para lang makawala ako. Kaso, bigla niya akong idiniin sa kanya't agad hinalikan sa labi. Natigilan ako sa kanyang ginawa. Saglit lang nahalik yun pero napahinto niya ako sa paghahampas sa kanya. Calm down. I'm not going to harm you, okay? Bakit mo kasi ako pinipilit na sumama sa'yo? Hindi mo ako kailangang panagutan. I like you. So much. Dati pa. Agad niyang pag-amin sa akin. Ha? So I take this as a chance. Ngayong wala na kayo ng ex mo at nabuntis kita, I'll take this as a chance to enter in your life. Umawang labi ko. I'm sorry kung sa ganitong paraan kita gustong makuha. Hindi mo rin naman ako mapapansin eh. Kung maayos kitang lalapitan, you would probably reject me. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nag-confess kasi ang lalaking to sa harapan ko. Nasa gitna kami ng dagat. Halos siya na lamang lumalangoy sa aming dalawa. Pero bukod sa kanya, may isa pa akong nakitang lumalangoy. Namula ang buong mukha ko nang makita kong bra kong lumulutang na sa dagat. Pagtingin ko sa damit ko, sobrang klaro na ng kokomelon ko. Agad kinuha ni Ralph ang bra kong lumulutang at akmang kukunin ko sana ito nang inilayo niya. Let me. At sumisid siya sa ilalim ng tubig. Akala ko isusuot niya agad sa akin ang strapless bra ko na natanggal. Pero nagulat ako nang maramdaman ko ang kanyang labi sa aking kokomelon. Teka, Ralph! Mahina akong itinulak ang kanyang balikat pero hindi siya natinag. At agad isinuot sa akin ang bra bago umahon. Pulang-pula ng mukha ko dahil sa kanyang ginawa. That's mine. Gumisi siya at saka nagpatulong siya sa kanyang tauhan upang makaakyat kaming paalis sa tubig. Balot na balot ako ngayong nakaahon na ako. Tahimik lamang ako habang pinanonood si Ralph na magluto. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Hindi ko pa siya lubos na kilala pero princess treatment agad ako. Bagay na hindi ko kailanman naranasan noong kami pa ni Carl. Nang matapos siyang magluto, inilapag niya ito sa harapan ko kaya't natakam agad ako. You like that? Mukhang masarap. Tumabi siya sa akin at siya na mismong naglagay. Akala ko nga ibibigay niya sa akin ng kutsara kaso nagulat ako nang isusubo niya yun sa akin. Kaya ko namang kumain. Ani ko. No, I'll feed you. Ha? I'll feed you, Risa. Say ah. Anya pa sa seryosong boses. Nag-init ang pisngi ko't walang magawa kung hindi sundin ang gusto niya. Sinubuan niya ako ni Ralph hanggang sa matapos akong kumain. Tinanong niya pa ako kung anong gusto kong kainin para bukas. Masarap magluto si Ralph. Kaya nang dumating na kami sa isla na kami lang nakatira, hinanda niya agad ang lahat ng request ko. Parang napawi na ng tuluyan ang inis ko. At ang katotohanan kinuha niya ako rito dahil sa pagiging maalaga niya sa akin. Nang isang araw, sumuka ako. Agad siyang sumunod sa akin para lang daluhan ako at punasan ang bibig ko.
Shh, it's fine. Normal lang yan kasi buntis ka. Wika niya sa akin nang umiyak na ako dahil araw-araw na lang akong sumusuka. Kasalanan mo ito! Sisi ko sa kanya. I know. Hayaan mo muna akong alagaan ka kasi kasalanan ko, okay? Tiningnan ko siya. Ngumiti siya sa akin at hinalikan ng likod ng kamay ko. Unti-unti na ring lumalambot ang puso ko kay Ralph nang magtagal. Kasi kahit ilang beses ko na siyang sinusungitan at barahin, parang wala lamang ito sa kanya. Ako na rin tong sumuko dahil sa taas ng pasensya niya. Napakasweet niya at kahit araw-araw akong umiirap, may gana pa siyang manghalik sa akin. Gusto kong tawagan ko ang pamilya ko, Ralph. Ani ko kay Ralph isang araw. Isang buwan na kasi ang nakalipas mula na nandito ako sa isla at baka kung ano nang iniisip nila mama at ni Justine. Okay. Nagulat ako nang pumayag siya. Pero kinuha ko ng pagkakataon na yon para makausap ang pamilya ko. Hello, Ma! Hello, anak! Kamusta ka na? Kumunot ang noo ko dahil sa tanong niya. Parang hindi man lang siya nag-alala sa akin. Napasulyap ako kay Ralph na busy sa kanyang laptop. Ayos lang po ako, Ma. Kayo, kamusta kayo? Eto anak, nakalipat na sa isang magandang bahay. Grabe, di mo man lang sinasabi na may bigatin kang boyfriend, anak. Napakabait. Talagang pinalipat pa kami ng bahay, anak. Ha? Lumipat kayo? Oo, itong magandang bahay, anak. May aircon. Diyos ko, sobrang saya ng kapatid mong si Justine. May sarili na siyang kwarto. Ma, alam mo bang... Oo, alam ko na nabuntis ka, anak. Kaya't mabuting nariyan ka sa malayo kasi sinisiraan ka ng ex mo rito. Napakagulo rito, anak, kaya't dyan ka lang at mag-focus ka sa pagbubuntis. Sana makita ko ng apo ko. Hindi ko alam kung sasaya ba ako ngayong alam na ni Mama. At hindi siya galit. Talagang magaling din itong si Ralph. Nakuha niya si Mama at ang kapatid ko ng ganun kadali. Ang kapal din ng mukha at nagpakilala pang boyfriend kahit hindi ko naman siya boyfriend. Kaya nang matapos kong kausapin si Mama, nag-alboroto na naman ako sa harapan ni Ralph. Anong ginawa mo sa mama ko, ha? Anong sinabi mo? Sinabi mo bang namamagitan sa ating dalawa? Sinabi ko lang na girlfriend kita. That's all. Bakit ka nagsinungaling? Hindi tayo magjowa. Sumeryoso ang kanyang mukha matapos kong sabihin yon. Then ano tayo? Natigilan ako. Ano tayo, Risa? Muli niyang tanong. Sperm donor ka lang. Walang kwenta kong sagot. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ko. No, I don't like that. I'm your boyfriend whether you like it or not, Risa. Sperm donor ka naman talaga. Hindi naman natin ginawa si baby dahil mahal natin ang isa't isa. Ikaw lang naman ang hindi ako mahal noong may nangyari sa atin. Gaya ng sabi ko, matagal na akong may gusto sa'yo. Sa sobrang gusto, naipoto ko lahat sa loob. At hindi na mauulit yun. Umangat ang sulok ng labi niya. Are you sure? Base sa pananaliksik ko, pwede pa rin kamahin ng isang buntis. Kaya wag mo akong testingin, Risa. Dahil baka isisigaw mo muli ang pangalan ko. Nagdilang anghel nga si Ralph. Ilang araw matapos siyang sabihin yun, nakita ko na lang ang sarili ko na nakabukaka habang sinisigaw ang pangalan niya. Tuluyan ko na rin tinanggap ang nararamdaman niya sa akin at hinayaan ko siyang mas ipakita pa yun. Ralph's point of view. Masaya ako na ina-acknowledge na ni Risa ang nararamdaman ko sa kanya. Habang tumatagal, mas nakilala ko rin siya bilang siya. Lumaki ng tiyan ni Risa at ako rin itong parang baliw na nasisiyahan na malaki niyang tiyan niya. Bagay na bagay kasi sa kanyang magbuntis. Gumaganda siya lalo sa paningin ko. Habang sinusulit ko ang buhay ko rito sa isla, hindi ko naman nakalimutan ang buhay ko sa syudad. Lalo na ngayong maingay si Carl sa kanyang social media at sinisiraan ng todo si Risa. Kaya naman inutusan ko mga tauhan ko na gawan to ng paraan. Mahal na mahal ko si Risa at ayoko nang dahil sa akin ay masisira pa siya lalo. Babe, pakitulungan naman ako rito. Ang hirap suotin. Isang musika sa aking tengang marinig na tinatawag akong babe ni Risa. Ito'y matapos tuluyan niya na akong tanggapin bilang boyfriend niya at iyon ang tawagan namin. Napaka-cute talaga ng asawa ko. Naka-duster na siya pero nahihirapan siya dahil sa tiyan niya. Alright babe.
Ngumuso siya at tumalikod sa akin para ipaayos ang damit niya. Ilang buwan na lang, manganganak ka na. Ani ko. Oo, bubuka ka ako sa isang nurse. Oo, babaeng nurse. Paano kung lalaki? Hindi ko hahayaan yun, babae lang dapat. Nang matapos kong ayusin ang duster niya, pinaharap ko siya. Risa. May gusto lang sana akong ibigay. Sana tanggapin mo. Pinakita ko sa kanya ang isang kwintas na may initials ko. Kita ko ang pagningning ng kanyang mga mata dahil sa mangha. Tatanggapin ko yan, ang ganda. Talikod ka na muna. Tumalikod naman siya sa akin at hinayaan niya akong ilagay sa kanya ang kwintas na bumagay naman sa kanya. Wow! I love you, Risa. Seryoso kong sabi. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Mahal din kita, Ralph. Tumigil ang mundo ko sa narinig. Yun ang unang beses kong narinig mula kay Risa at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng matinding saya. Mahal mo ko? Oo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. At nahiya pa siya. Shit, is this real? Oo nga, I love you, Ralph. At saka niyakap niya ako. Ikinwento ko sa pamilya ko ang tungkol kay Risa. Masaya sila para sa akin at gusto raw nilang makilala siya. Pinakilala ko nga si Risa sa video call namin at hiyang-hiya ang buntis nang tanungin kung kaya ba niyang gumawa ng 10 bata para maraming apo. Masaya ako na hindi sagabal ang pamilya ko sa gusto ko. Son? Sumeryosong mukha ni Mama nang kami nalang dalawang nag-uusap. Why, Mama? Thalia's going to the Philippines. Nalaman niya na may binabahay ka na ngayon na babae at hindi niya matanggap. Please explain it to her. Anak ha, alam mo namang noon pa ikaw nang gusto ni Thalia. At noong tinanggihan mo siya bilang mapapangasawa, nasaktan siya ng gusto. I hope you will still be kind to her. I'll try, Mama. Thank you for informing me. Take care always ha. Kapag nakalabas ang baby, bibisita kayo rito sa States. Gusto naming makita ang unang apo namin. Napangiti ako. O sige, Mama. Nang binaba ko ng tawag, napabuga ako ng hangin at nakaramdam ng pagkabahala. Thalia is a pain in the ass. Knowing her personality, tingin ko hindi magiging madali to. Kaya't bago pa siya maghasik ng lagim, gusto ko siyang makausap ng maayos at ilinaw sa kanya na wala akong nararamdaman para sa kanya noon pa man. Risa's point of view. Hindi ako nahihirapan sa buhay ko dito sa isla. Kahit malaki ng tiyan ko, hindi ako naghirap dahil para akong reyna nitong si Ralph. Palagi akong pinagsisilbihan. Sa ilang buwan ko rito sa isla, napagtanto ko na maganda naman pala ang ganitong buhay. Tahimik at walang masyadong inaalala. Siguro may rason kung bakit nangyari to sa akin. Kung bakit nabuntis ako at hindi natuloy sa beauty pageant na yon. Maganda naman ang naging kapalit. Nabuo muli ang puso ko at naging payapa ang buhay ko. Excited na rin ako sa magiging baby namin ni Ralph na nooy gusto ko sanang ipatanggal. Pero dahil sa weirdo na manghuhula na yun ay natauhan ako. Maganda palang magkaroon ng sariling pamilya. Lalo na kung ang makakasama mo sa pag-aalaga ay isang kagaya ni Ralph. Babe, naimulat ko ang aking mga mata nang may humalik sa aking pisngi pagkagising ko. Nakita ko si Ralph na bihis. Kumunot tuloy ang noo ko. Bakit ka bihis na bihis? Saan ka pupunta? Babalik ako sa syudad. May kikitain lang ako. Sino? Si Thalia. Sino yun? She was supposed to be my fiancé. Nakaramdam naman ako ng inis. Bungad na bungad sa umaga ko. O tapos, ba't kayo magkikita? Natawa siya sa tanong ko. I'm going to talk to her. Bakit nga? Babe. Natawa siya at gigil na niyakap ako. I'm not going to do bad, okay? Kakausapin ko lang siya kasi uuwi siya dito sa Pilipinas. Ayokong may mangyaring masama sa pagpunta niya. Kilala ko kasi si Thalia. She's somehow a war freak. Ayokong magwala siya ngayong nalaman niyang may ikaw na sa buhay ko. Napairap ako. Bakit kailangan mo pang mag-explain? Hayaan mo na nga yan siya. Gusto ko lang matapos ang lahat para maayos ang buhay ko kasama ka, Risa. I want everything to be at peace kapag pakakasalan na kita. Umawa ang labi ko sa huling sinabi niya.
Pakakasalan mo ko? Of course. Saan ba pupunta ang lahat ng ito? Hindi ko hahayaang anak lang meron ako sa'yo, Risa. Gusto ko pati apelido ko na sa'yo. I want you to be legally mine. Kaya't asahan mo na pakakasalan kita. Napanatag ako sa sinabi ni Ralph sa akin, kaya't nawalang pangamba ko nang umalis siya pabalik sa syudad. Hindi naman ako mag-isa rito dahil may kasama naman ako, si Manang Nina. Tinuruan niya ako sa mga bagay. Isa na ron ay ang pagbuburda, kaya't kapag wala akong ginagawa, nagbuburda ako. Ayaw mo ba talagang magpatingin kung babae o lalaki bang magiging baby mo? Tanong sa akin ni Manang Nina nang narito kami sa sala. Gusto ko po kasi ng surprise. Napangiti siya sa akin. Pero base sa aking nakikita, tingin ko'y babae. Napaka-blooming mo kasi, iha. Naku, sasakit ang ulo ni Ralph niyan pagdating ng panahon. Maraming pipilang mga manliligaw. Natawa ko. Baka mabaliw siya, Manang. Balak niya pa naman ng 10 anak tapos baka puro babae pa, no? Humagalpak ng tawa si Manang Nina. Dapat kayanin mo, iha. Matagal nang gusto ng pamilya ni Ralph ang magkaroon ng apo. Si Ralph lang naman ang anak nila. Kaya sa kanya lang talaga manggagaling ang lahat ng apo nila. Kakayanin ko po para sa kanya. Ani ko sa kamuling ngumiti. Nagpatuloy lang ako sa pagbuborda. Hindi ko nilang iniisip ang pagkikita nila ng babaeng nagangalang Talia. Dahil may tiwala naman ako kay Ralph. Hindi naman siya mag-e-effort na ilagay ako rito para lang ipagpalit. Kaya kung gagawin man niya yun, desisyon niya yun. Ilalayo ko ang anak niya. Saglit lang, iha, ha, may babalikan lang ako sa kusina. Tumango lang ako sa sinabi ni Manang at hinayaan siyang magtungo sa kusina. Sa gitna ng aking pagbuborda, tumunog ang telepono ng bahay. Lalapitan ko na sana nang bigla na lamang may pumasok sa bahay. Ma'am, teka lang. Where's that girl? Kumunot ang noo ko nang makita kong isang babae. Blonde ang kanyang buhok at may dala pang maleta. Nakasunod sa kanyang bodyguard dito na pilit siyang pinapaalis. Nang makita niya ako, umangat ang sulok ng labi niya. Ikaw bang babaeng binabahay ni Ralph dito? Sino ka? Well, ako lang naman si Talia. Ikaw si Talia? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Ralph? Well, hindi ko na siya kinita kasi alam ko naman ang pag-uusapan namin. Dumiretso ako dito to see kung sinong babaeng binabahay niya para tanggihan ako ng ganito. At ang isang katulad mo lang pala? Grabe ang downgrade! Nainsulto ako doon. Anong downgrade ang sinasabi mo? Baka upgrade ka mo. Hindi ka man lang na nagtatanong kay Ralph kung bakit ka tinanggihan? Kasi may mga kagaya mo, mga malalandi sa gilid. Aba, kung makapagsalita ka naman parang alam mo, ah. Hoy, for your information, si Ralph ang lumalandi sa akin. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi ako nandito to make your life miserable. Gusto lang kita makausap at makiusap. Nalayuan mo na si Ralph. He is the one for me. Napangiwi ako sa babaeng to. Ito ba yung Talia talaga? Para namang ugaling kanal? Nadala lang yata sa kutis at blonde pero nag-e-expect pa naman ako ng kahinhinan at class. Ngunit wala akong nakita. Bumuntong hininga ko. Wala akong magagawa dyan, miss. Nabuntis niya ako. Siya yung nagpumilit na panagutan ako at ngayon, mahal na namin ng isa't isa. Maghanap ka na lang ng iba. Marami pa riyan. Kaloka ka, day. Napahaplos ako sa tiyan ko nang makaramdam ako ng pagod. Kaya nagpaalam ako na magpapahinga muna kaso pagtalikod ko. Nagwala ang lukaret at nahila niya ang buhok ko. Aray! You're a snake! How dare you to steal Ralph from me? You ruined my dream! Natakot ako sa paghila niya dahil buntis ako. Mabutit mabilis kumilos ang guard at nahila siyang palayo sa akin. Agad ring natawagan ni Manang Nina na natatakot na rin si Ralph. Hindi ako aalis dito hanggat wala si Ralph. Sino kayo para paalisin ako? Ma'am, hinawakan ako ni Manang Nina sa braso. Magpahinga muna kayo. Nandito na po si Sir Ralph. Agad naman pumasok si Ralph sa bahay at nang makita kong gulong-gulo ang buhok, hindi na maipinta ang kanyang mukha. Ralph! Sasalubungin na sana ni Talia si Ralph ngunit umiwas si Ralph at dumiretso sa akin. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Ralph.
Oo, okay lang ako. Ralph, why are you doing this to me? Napatingin kami pareho kay Talia. I'm not doing anything to you, Talia. Noong ko pa kinlaro sa'yo na hindi kita gustong mapakasalan. Pero ikaw tong nagpupumilit. Now it's not my fault that you're hurting. Alam mo, Talia, I respect you as a friend. Pero itong ginagawa mo, you're trying to ruin my family, okay? Now that you can't respect mine, I want you to leave now. Umalingaw-ngaw ang malaking boses ni Ralph sa buong bahay. Kaya't natahimik kaming lahat. Ngayon ko lang siya nakitang galit na galit. Ralph! Nanghina ang babae. Umalis ka na, Talia! Ralph! Hinawakan ko siya sa braso para pakalmahin siya. Napatingin naman siya sa akin. Don't shout, please. Pumungay ang mata niya. I'm sorry. Bumaling siya muli kay Talia. Umalis ka na, Talia. Please lang. Natahimik si Talia ngunit tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang ang malungkot para sa kanya. Pero ano nga bang magagawa ko? Madidiktahan ba ng isip ang puso? Kung ayaw ni Ralph sa kanya, dapat nirespeto na lamang niya yon. Hindi yung humantong pa siya sa ganito. Inaway niya ako, hindi ko na siya kilala. Kung makahila siya sa akin kanina parang inagawan ko siya kahit hindi naman. Saglit na eksena lang nangyari kanina dahil agad na umalis si Talia. Si Ralph naman todo sorry sa akin. Anya, hindi raw sumipot si Talia sa usapan nila na lugar at dumiretso dito kaya't nagkagulo tuloy. Hindi naman ako mababaw na tao kaya't naiintindihan ko yon. Hindi ko rin naman alam ang buong kwento kaya't hindi ko nalang kinalkal pa at nag-focus na lamang sa magiging baby namin. It was around 9 months ng tiyan ko nang dinala ni Ralph dito ang aking pamilya na sila Justine at Mama. Sobrang saya ni Mama nang makita niya ako. Excited na raw siya sa magiging apo niya at handa siyang bantayan to palagi kung gusto kong bumalik sa pagrarampa. Nakakatuwa lang na dahil kay Ralph, nangyari ang lahat ng to. Nagkaisa kami nila Justine at Mama sa isang lugar na walang inaalala na problema. Noon, bihira lang kaming magkasama dahil sa pagrarampa ko at iba pang raket. Kaya ang sarap makita ng mga ngiti nila. Nang mga anak ko, yun ang pinakapagod na ginawa ko sa buong buhay ko. Pero worth it naman dahil healthy na lumabas ang baby namin at talaga namang hindi ako pinabayaan ni Ralph dahil nasa tabi ko lang siya palagi. Anong ipapangalan natin kay baby? Excited na tanong ni Ralph habang maingat na karga ang bagong silang naming anak. What do you think, Ralph? Ano sa palagay mo? You want me to name her? Tumango ako. Oo. I want to name her Maria Bella. Napangiti ako. Ang ganda. Matagal ko na yung pinag-isipan, babe. Kumindat siya sa akin pagkatapos. Talaga lang ha? Yup. Sigurado akong kasing ganda mong baby na ito paglaki niya. Naku, paniguradong maraming manliligaw. Anya pa sa akin. Natawa na lamang ako at kahit pagod, nagawa ko pa ring tanawin ang mag-ama ko na may saya sa aking puso. Tama ngang sinabi ng mga hula. Napakaswerte ko sa baby namin ni Ralph. Kaya't nagigilty ako na naisip ko dati na ipatanggal siya dahil lang sa kadamutan ko. Ngayon, kitang-kita ko kung gaano kami kamahal ni Ralph, lalo na ngayong may anak na kami. Isa siya sa nagpakulay sa aming buhay. Kaya naman gusto kong ibuhos ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya, pambawi sa nagawa kong pag-iisip dati. 2 months na ang aking anak nang umuwi ang pamilya ni Ralph sa Pilipinas. Kami sana ang bibisita doon kaso nagkaproblema sa papeles, kaya't sila na lang nag-adjust. Nakasama sila sa binyag ng anak ko. At doon ko nalaman kung bakit mabait si Ralph at may mabuting puso. Nakuha niya pala yun sa mga magulang niya. Ralph! Tawag ko sa pangalan niya. Huminto sa paglalakad si Ralph at binalingan ako. Bakit? Masaya ka ba? Oo naman. Ba't mo naman naitanong? Masaya rin kasi ako. Walang araw na hindi mo ako pinapasaya, Ralph. Ani ko sa kanya. That's good to know. Ganon kita kamahal, Risa. Napangiti ako. Mahal din kita, Ralph. May tatanong sana ako eh. Ano yun? Huminga ako ng malalim bago ako lumuhod sa harapan niya. Kumunot ang noo niya sa ginawa ko. Hey, what are you doing? Nilabas kong isang singsing.
Natawa siya sa ginawa ko. Huwag kang tumawa. Gusto kong maiba naman. Gusto kong babae naman ang luluhod. Risa, will you marry me, Ralph? ako dapat ang gumagawa niyan eh. This is really awkward, Risa. Hoy, gender equality na ngayon. Sabihin mo na lang kasi na ayaw mo akong pakasalan. Sa iba na lang ako luluhod. Shit, don't you dare do that. Of course I'll marry you. I will accept your proposal, babe. Napangiti ako't umalis sa pagluhod. Really? Yes. Ipinakita niya ang kamay niya. Now put your ring here. Napangiti ako saka isinuot sa kanyang singsing. Matapos nun, hinapit niya ang bewang ko at pinagtagpo niyang noon namin. Thank you for choosing me, Risa. You won't regret choosing me as your future husband. Thank you for loving me right, Ralph. Sa'yo ko nakita ang tunay na pag-ibig. Nagkatinginan kami bago niya tuluyang sinara ang distansya naming dalawa at naglapat ang aming mga labi. At doon, saksi ang papalubog na araw para sa aming bagong simula ng pagmamahal bilang isang ganap na pamilya. Wakas!